Konnichiwa! Day 5 namin dito sa Japan and today is Sunday, family day. Pupunta kami sa Susaka, sa Obuse Park. Mag-picnic kami doon. Ano lang to, mga 25 minutes from Nagano City. Ayan, nandito na kami sa Obuse Park, sa Susaka. And may dala kaming mga pagkain kasi nga mag-picnic kami dito. Yan. Malaking park siya na madaming puno, halaman, and yan may mga fountains din akong nakikita. Tapos etong park na to, pinupuntahan talaga siya lalo na ng mga family pag Sunday. Lalo na ngayon summer, walang pasok yung mga bata kaya pinapasyal talaga nung mga parents yung mga anak nila. Kasi pagdating sa school, meron silang journal na ginagawa kung ano yung ginawa nila ng summer. Konnichiwa mga kababayan! Welcome po sa ating bagong episode ng Nagano! And for today is pupunta tayo po dito sa isang sikat na family park dito sa Susaka, Nagano. Ito po ang tawag po dito ay Obuse Park. At dito po sa area na to, meron pong fountain area kung saan pwede pong maligo ang mga tao, lalo na ang mga bata, lalo na ngayong summer. And ang kadalasan pong ginagawa dito ay nagdadala po sila ng mga tent. Kagaya po niyan, may mga tent, nagpipiknik, kumakain. Yan din po yung gagawin. Okay mga kababayan, nandito po kami ngayon sa part ng Obuse Park kung saan may malaking playground para sa mga bata. So ito, papakita ko sa inyo yung mga iba't ibang part ng playground na to at si Yuina ang maglalaro. So ayan, magsiswing siya. Diba po mga kababayan, napakasayo po talaga dito sa Obuse Park, lalo na sa mga batang kagaya ni Yuina Chuan. Hello mga kababayan, after dun sa swing, dito naman po tayo sa isang malaking part ng playground na gawa sa kahoy. Papakita ko po sa inyo. Yuina? Yan. Kung mapapansin nyo, ang naririnig nyo dito is mga ingay ng kuliglig. Dahil maraming kuliglig at insekto rito, kaya mas magandang magdala rin kayo ng mga insect repellent lotion. And syempre, wag natin kakalimutan ang sunblock. Taas. Yan nyo. Ina! Ay! Ina, di ako kasya dyan. Ako din. So mga kababayan, mula dito sa taas ng playground na to, tanaw na tanaw yung buong Obuse Park. Sobrang laki nito kaya kahit madaming tao, hindi kayo magsisiksikan. Ayan, habang naglalaro ang aking pamangkin, silibot ko pa kayo dito. Bali sa likod ko, makikita nyo ay merong napakalawak na soccer field na meron ding stage. Ayan. Kung makikita nyo, napakalawak niyan. May mga nagsasoccer din kanina dyan. So, hindi lang talaga pang bata tong park na to, kahit pang mga teenager na gustong maglaro ng soccer. And dito naman sa part na to, makikita nyo yung pond. Malaking pond na meron ding mga fountains. Doon naman sa area na yon may hagdanan papunta sa pond. Pupuntahan natin yan dahil dyan may mga isda kayong pwedeng pakainin. Yan, welcome back. Tayo ngayon ay magmumukbang habang ang mga bata ay naglalaro sa fountain area. Ang una na natin titikman ay ang Dango from Lawson. Ito maliit na version naman to. Tingnan natin. Mas matamis lang to kaysa dun sa natikman ko kahapon sa Senkoji Temple. Mas madaling kainin to kasi maliit. Oo, yan! Ang kulay brown.
Kaya na. Sweet soy sauce flavor ulit to, kaya matamis. Ang lasa niya is toyo na matamis. Okay, next ko naman ay ang egg pudding. Ay, iniitan siya. Iniikot siya. Nasa leche plan. Nasa siyang leche plan. Pero hindi siya ganun katamis. Meron siyang arnibal sa ilalim. So, pero di pa din siya matamis. Okay na. Next item, macarons naman. From Lawson pa din. Doon kasi kami bumili ng mga pagkain kanina. Mas masarap yung macaron sa McDo. Pero masarap din. Medyo mas matigas lang siya compared dun sa McDo na nakain ko ng isang araw. Laro alikabok. Yung bahay natin. Lastly, ang drinks ko ay, siyempre, strawberry. Mahilig ako strawberry. Strawberry milk. Kaya thank you talaga. Gatas na may strawberry. Ang sarap. Bukas naman. Tapos meron din siya mga buo-buong strawberry sa loob. Manamis-namis mga kababayan. Hi everyone! After namin kumain, magpapakain naman kami ngayon ng mga isda. So ayun yung mga pamangkin ko, nasa fountain, nagpapalamig kasi nga summer. Ito yun, isa to sa mga activities na ginagawa nila para mapawi ang init na nararamdaman nila ngayong summer. So dito tayo, kuha lang tayo ng pakain sa isda. Ubus na yung pagkain ng fish doon sa baba. So, maghahanap kami ng iba pang kukuhaan ng pagkain. Dito sa information, meron din naman. Itatanong ko na rin kung meron sila ditong stamp para sa aking stamp collection. The information. Itong information. Oh. So, hulog natin yung 100 yen dito. So, kukuha na tayo dito ng pagkain ng isda. Dito ako sa parang bilihan ng pagkain and souvenirs dito. Dami. Ayan, dahil madaming taniman ng apple dito. Yung iba't ibang fruits. Meron ditong iba't ibang jams. Ito apple. Ito grape jam. Ito parang gawa sa gulay. Ito, for sure, parang blue. Ito pala yung blueberry sa taas. Basta lahat na yan, iba't ibang jam yan, nagawa sa iba't ibang prutas. Ito naman, merong mga juice. Takorambo, peach. Ito, ringo daw yung tawag dito sa ganito. Tawid lang kami dito sa tulay na ito. Doon kami nagpark sa baba eh. Tapos, ay dito pala. Dito pala kami nagpark dito sa baba na to. Tapos ito kalsada na siya. Yung pa-highway na yun. Highway. Tawid lang kami dito sa tulay na to. Meron daw bilihan dito ng muscat. Muscato. Ayan, mag-hosting na ulit ako. Ten. Ayan, mga kaibigan, mga kababayan. Dito po natin makikita, pagtawid namin mula dun sa park, merong mga bilihan, tindahan ng mga iba't ibang fresh produce. Mga gulay, mga prutas. Papakita ko sa inyo. Ayan, mga kababayan, kung makikita nyo, iba't ibang prutas at gulay. Pero karamihan, madaming apple kasi ngayon ang kanilang product dito. Ang main product dito sa Shusaka. So, eto, mansanas. Kanina may nadaanan kaming, ay peach pala. Yung mga nadaanan kasi kaming taniman ng mga yan. Naka-plastic na siya. Dito naman sa banda rito ay meron namang ringo o apple o mansanas. So, kung anong bibilin mo, dadalhin mo lang sa loob, dun mo babayaran. Kagaya nito, 5 pirasong ringo o apple, 250 yen.
Mura lang pala tong mga to. Mga nasa 50 pesos lang. Nakakabili ka na ng ganito. Lalaki na ito. 250. Halit kapresyo lang. Dito naman. Honey hotto. Ayan, hindi ko alam. Honey hotto. Parang Parang ano sa atin? honeydew, ganun. Hindi ko alam. Tapos yun eh. Ito din. Parang ang lalaki na itong ubas na to, no? Tantan. Yan ubas. Ito ang hotto mo. Galing, no? Parang ganyan mga prutas sa atin, eh. Ito, ubas. Ang ubas sa Japan ay Moscato. Ubudo. 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 Ang green kasi mascato. Ito lang 1,000 na oh. 1,350 yen. Ito medyo mahal to kasi mga nasa 700. Ito 1,000 nasa 300, 400 pesos. Oo. 300, 400 pesos. Ito lang ang konti, di ba? Kasi ano nga yan dito? Pasok tayo sa loob. Yan, more prutas pa dito sa loob. Meron din ditong tindang apple juice for only 300 yen. Ayan. Ayan. Bukod sa prutas, gulay. Hilig sila sa gulay dito. Ampalaya. 100 yen. 20, no? Nasa 20 pesos daw. Capsicum. Bell pepper. 100 yen din. Mga nasa 20 to 30 pesos. Ay, ito. Oh. Cute. 400 yen, mga nasa 50 pesos to. Correct me if I'm wrong kung sino man yung mga manonood na alam yung conversion. 100 yen. Ito mga cherry tomatoes, 150 yen. Dito naman sa bandarito. Ay, talong. Ang cute ng mga talong, oh. 100 yen. Melon. Magkano yung melon? Ito mga melon. 200 ni Hakken. Sabi Hakken, mas mura to. 200, yellow siya. Nasa 200 yen. 40-50 pesos. 40-50, 250 yen. Mga ganun din, 50 pesos. Para sa mga mahilig sa gulay and prutas, pag nagpunta kayo dito sa Obusep, sa Suzaka, daan kayo dito kasi nga madaing bilya. Ito 150. Nasa 50 pesos lang to sa atin. 25 pesos. Kung yung Pilipinas mo sa akin. Bawang. Laki. Laki ng bawang. Yung may talong nila nila. Ah! Talong. Talong na bilog. Tapos dito mga... Ate, much juice ba tong mga to? Oh, juice. Ayan, oh, juice. Yan, mga juice. Apple din, no? Oo. Pear. Ito, pear. Apple din. Ito, apple to. Ito, pag ringo, pag nabasa yan, ringo yan. Ito, ringo din. Ito, peach yata to. Peach. Ito naman, yung tinatawag nilang oyaki. Meron daw tong mga gulay sa loob. And according sa pinsan ko, hindi daw niya masyadong bet yung lasa nito. Ingat, ingat. Pabalik na kami dun sa fountain area. Super init. Buti na lang nag-sunblock kami kanina. Papakain na kami ng mga isda. Katapos mamaya, ako ay makikibasa na din sa mga bata dun sa fountain area. So itong place na to, yun nga, may fountain area, may soccer area na may stage, may playground area, and kung gusto mo lang maglakad-lakad, mag-bike-bike, madami namang area yan mula dito. Yan, lakad-lakad, bike-bike, chill-chill. Kaya dito, malaki to eh. Ayan o. Tapos, kapag daw spring, sobrang ganda dito kasi karamihan ng mga puno na nakikita nyo is sakura. So imagine, kulay pink halos lahat yan. Tapos sa autumn naman, bandang October, sana abutan namin. Super ano naman yan, super orange naman yung mga picture na, yung mga puno na yan. Okay, it's time to feed the fishes. So maraming isda dito sa pond na nandito, baba lang tayo. Dito tayo sa area na to kasi wala masyadong tao. Yan o.
Pakita ko sa inyo. Kat, sobrang dami nila. Ang lalaki nila. Tingnan nyo. Kita nyo? Gusto malapit talaga sila kasi nga, alam nila may mga pagkain akong hawak dito. Sige, tayo nang magpakain ng mga isda. Ay, wag. Patayin natin sila. Ang lalaki. Ay, wala pa. Woo! Ang dami, ang lalaki nila. Oh. Grabe. Hindi pala sila koi fish ba to? Parang hindi. Meron ding pond doon sa kabila eh. May mga nagpapakain doon. Dali. Oh! Kasama ko yung mga pamangkin ko. Hi! Say hi! Hi ba yun? Yun na siya. Kakakain na sila. Ako din dito. Ay! Uy! Oh! Meron dito nag-iisang kulay white na koi. Uy, lapit ka dito. Ano yan? Swerte daw yan. Pag na... Ang ilap niya, oh. Ano ka... Oh. Okay, mga kababayan. Kasalukuyan po kami nagpapakain dito ng mga isda. At tayo po ay mag-i-interview ng isda. Okay. So, kamusta naman po? Kamusta naman po ang pagpapakain sa inyo? Nag-i-enjoy po ba kayo? Opo, napakasarap naman ang mga pagkain dito. Eh, kung gusto talaga namin pumupunta dito kasi nga, ang dami nagpapakain sa amin. At ayan po, enjoy na. Ba't marunong sila mag-Tagalog dito? Ang maganda dito, marunong sila mag-Tagalog. So, tanungin natin pa sila. Kamusta naman? Yung init ba ng summer, okay lang sa inyo? Opo, napakainit. Pero syempre, nasa tubig naman kami, kaya okay lang. Wala na bang mga pagkain dyan? Wala na ba? Ay, napakatatakaw talaga ng mga isdang ito po, no? So, mamaya po babalik kami. Papakainin pa namin kayo. Aba, dapat lang, no? Dapat lang pakain. Okay, mga kababayan, nandito naman po tayo sa Mga tabi lang ng Obuse Park. Nakikita niyo sa likod ko, yan ay mga taniman ng ubas or grapes. Tapos eto, first time ko makakita ng puno ng mansanas. Baba, no? Ayan o, nakakita na ako ng orange na farm, grapes farm. Ngayon naman, mansanas naman. Ganda, oh. Ayan o, kita nyo o. Bawal lang silang hawakan kasi hindi naman tayo may-ari niyan. Ganda, no? Na. So, yung mga tinitinda talaga doon, nandito rin dito. Dito rin talaga nila hina-harvest. Yung mga kulay violet na yan. Pa-comment nga sa comment section kung ano yan, mga kababayan. Parang may Ang sarap ng hangin dito, mga kababayan. Kanina kasi super init doon, walang lilim. Dito super lilim. Kaya, masarap maglakad-lakad dito. Hindi nga lang kayo pwedeng pumasok sa mga farm. Hindi nyo pwedeng hawakan yung gulay kasi nga, hindi naman yan open for public. Ito, peach. So kanina, apple. Tapos may ubas. Pagkatapos meron yung kulay purple na kung ano man. Ito first time ko makakita ng taniman ng peach. Pag ginawa ka mo yung Yan o. Kita nyo? Ayun o. Talagang yung mga tinitindang gulay dun sa labas, pangalan nito. Dito talaga nila hina-harvest. Oo, camera nga. Nyo, kung napapansin nyo, Camera. merong Ayun, robot. Ayun o, gumagalaw na yun. Robot siya, may camera. Tinitignan niya siguro kung may mga papasok. Ayan, camera. Tabing kanto lang, may mga grapes na nakatanim. Pero again, bawal natin yung pitasin. Dito mga peach ulit. Nakakatuwa. First time ko makakapunta sa apple and peach farm. Ayun o, dami. Pakalawak. Strawberry might. Meron lang kami nakita ditong peach farm na yung puno hitik na hitik sa bunga.
Mag-aano lang kami dito, magpi-picture kami. Kasi first time ko makakita ng peach farm, syempre. Wala namang ganyan sa Pilipinas. Ayan, tingnan nyo. Ang lalaki, no? Ayan, balik kami dito sa fountain area and makikiligo na rin ako sa mga bagets. Ayan, pauwi na kami. Pero nag-CR muna kami bago umuwi. Tutur ko lang kayo sa CR kasi ang ganda ng CR dito. Yun na siya. Ayan, ang maganda sa CR dito, nasa gilid yung mga pipitutin mo. Flash, panghugas pagka nagpupo ka, panghugas pag umihi yung mga girls, pag-stop ng mga panghugas. Tapos, ito yung spray strength. Kung gusto mong mas malakas yung spray, mas mahina. At ang maganda rito, itong pinaka nagustuhan ko. Pag pupupo ka, syempre minsan may mga ingay na ginagawa. Pindutin mo lang yan. Ayan, winig nyo? Mayroong ingay na parang nature, mga kuliglig. Para hindi masyadong marinig yung pupo nyo. Amazing.